Sa pagpapatuloy at huling episode natin dito sa NCR, ito na din yung oras na babalik na ako ng Bicol para doon naman uli pagpatuloy ang moto camping adventure natin. Sa episode na to, Daet Camarines Norte pa rin ang dinaanan ko para mapuntahan ko din yung tinaguriang the longest boulevard in the Philippines na matatagpuan natin sa Daet Camarines Norte. Pero ito din yung episode na na-experience ko magpaumaga sa Arco ng Bicolandia, kaya wag na natin patagalin ang intro ito. Simulan na natin ang episode na to. Ayan, bibira tayo. Pero this time, kung ano yung dinaanan natin papunta dito, ay yung pa rin ang dadaanan natin pauwi. Magdadae tayo. Mag-adventure tayo sa Daet Camarines Norte. Pupuntahan natin ang the longest boulevard ng Camarines Norte. Bago nga tayo magpatuloy sa magiging biyahe natin pabalik ng Bicol, magpapaalam nga muna tayo dito sa naging spot natin sa nakaraang episode na kung saan kasama ko nga dito sila Bro Dejan Fox, Pobreng Manlalakbay at Bro Lasade. Kaya sa unang araw ng episode natin kasama ko pa rin sila dito. Kaya bago kami dito nagkahiwa-hiwalay, magkakasama pa rin kami dito kumain ng pananghalian. At shoutout na lang dito sa pinagkainan namin dahil kilala sila Bro Dejan Fox. Kuya Boots po pangalan ng kainan nyo? Kuya Boots ng Talisay. Pero pagkatapos namin dito kumain at magpatuloy sa biyahe, ang unang humiwalay sa amin dito ay si Bro Dejan Fox. At kami naman magkakasama pa rin dahil isang rota pa rin ang dadaanan namin papuntang Quezon Province. Dahil nga sa Tayabas City, Quezon Province, uuwi si Sir Pobreng Manlalakbay at si Bro Lasadik naman ay sa Lucena. Pagkadating nga namin ng Quezon Province, dito magkakasama pa rin kaming tatlo dahil nagkape muna kami dito sa 7-Eleven. Pero ito na din yung oras na magpapatuloy na tayo sa biyahe pabalik ng Bicol at magkakahiwa-hiwalay na kami. Mag-alas 4 na nga to ng hapon nang binabaybay ko na ang kalsada ng Quezon Province pabalik ng Bicol. Pero dito alam ko na magagabihan na talaga ako sa magiging biyahe ko. Pero ang target ko dito ay marating ko lang ang Arco ng Bicolandia bago tayo abutan ng gabi. Dahil doon ang target ko magpaumaga at masubukan kung gaano nga ba kaligtas sa Arco ng Bicolandia at matulog sa tabi ng kalsada. Mag-alas 7 nga ng gabi nung narating ko na ang Arco ng Bicolandia. Okay mga tol, dito na ako sa may tindahan na malapit sa Arco ng Bicolandia. Yan no. So si Uno yun nakapark. At dito na ako nakakapag-decision kumain. Ito yung ulam natin, dinuguan. Sarap nito par. So siguro dito na din talaga tayo magpapaumaga kasi maramdam na ako ng lamig. Pero pumiyahin ng ganito at baka maulan. Tsaka sabi ni Mrs. maulan daw sa Sorsogon ngayon. So kung bibirahin man natin, lalo tayo mahihirapan kasi gabi na. Mag-alas 7 na. Di man lang natin nangalahati yung Andaya Road na maliwanag pa. So dito na lang siguro tayong papaumaga muna. Overnight, first time mag-overnight sa Arco ng Bicolandia. Okay, kain po tayo. Good morning mga tol. Dito pa rin ako sa Arco ng Bicolandia. Ayan ah. Dito tayo nag-overnight. So napakasarap ng tulog ko kasi safe naman kasi meron mga tindahan dito. Ayan, 24 hours yan. Mga kainan, tsaka dito kalahati. Napayagan tayo sa kanila kasi to. Ano daw talaga dito mga natutulog na biyahero. So meron ako nakasama kagabi, si Prof. Naboma siya. Nagpahinga lang ng kaunti tapos bumira na naman. Time check 4:30 ng umaga. Papaliwanagan lang natin. Pagka putok ng araw ay bibira tayo. Daet tayo mga tol. At pupuntahan natin yung the longest boulevard in the Philippines na matatagpuan natin sa Daet. So ulit na kapag overnight tayo dito sa Arco ng Bicolandia. Good morning. Santay lang natin pumutok yung araw. Lumiwanag, tsaka bibira tayo. Mukhang di naman uulan. So time check mga tol, 5:59. Mag-aalas 6 ng umaga ay aalis na tayo dito sa pinagtulugan natin sa Arco ng Bicolandia. At si Uno pinapainit ko na. Mag-gloves na lang tayo. Lalagay ko na lang tong bag. Tsaka magpapasalamat tayo kala nanay at tatay. So kung sakaling gusto nyo matulog dito, papaadap kayo dito sa tindahan. At dito na din ako kumain kasi napakasarap ng kanilang mga niluluto. Ayan, bibira tayo. Pero this time, kung ano yung dinaanan natin papunta dito, ay yung pa rin ang dadaanan natin pauwi. Magdadae tayo. Mag-adventure tayo sa Daet Camarines Norte. Pupuntahan natin ang the longest boulevard ng Camarines Norte. Okay, all goods na din ata. Ikot tayo ng alas 6 ng umaga. Sisecure ko lang yung mga gamit dahil mahaba-haba pang biyahe natin. Tayo, thank you po.
So ulitin po. Tulog pa po si nanay, no? Salamat po. Okay, let's go. Guide us, Papa God. Ayan na, maambon, pero yakang-yaka na to. Paalam mo na, Arko ng Bicolandia. Let's go! Pasensya nga pala kayo kung nag-voice over lang ako unang clip natin dahil kasi hindi ko na set up ng maayos ang aking audio settings. Maliwanag na din naman, ito lang naman nilaantay ko. Ang pumutok ang haring araw, lumiwanag para makabira ulit tayo. Punta tayo ng The Longest Boulevard ng Camarines Norte. Muli nagpapasalamat ako kala tatay. Maraming salamat po kala tatay at nanay na nakatulog tayo dun. Tsaka safe na safe mga tol dyan sa Arko ng Bicolandia. Ganun yung mga tinda nila, nakabarag lang. Tapos mga tulog yan, pero walang nagtatangkang magnakaw. Kasi alam nyo, kapag may nagnakaw dyan, ako, bibigyan ko na kayo ng pabala. Huwag kayong magtangkang magnakaw dyan. May kalalagyan kayo. Basta sobrang babait na mga tao dito sa Santa Elena. Once na nandyan ako sa Arko ng Bicolandia, tiwala ako sa mga tao na meron dito. Tsaka alam nila yung hirap ng mga biyahero. Sabihin natin mahal ang kanilang tinda, yun ay dahil iilan lang naman at seasonal lang ang mga biyahero. So doon natin maiintindihan na presyo ng kanilang tinda dahil mas marami ang matitira, magsisira sakaling di talaga maubos. So kahit papano, pagka may bumili sa kanila, mababawi yung ibang puhunan din nila doon. Ganun lang naman kalakaran dyan. Kaya naiintindihan ko yung ibang tinda na kapag ilan lang yung nakain sa kanila, ay yun, mahal talaga. Kasi para naman kahit papano mabawi yung ibang portion na pinuhunan nila doon. Mukhang maulan talaga. Uulanin tayo. Okay lang. Hanggang sa makarating tayo ng Daet. Part of adventure to. Saan ka abutan ng gabi, saan ka matutulog. Ganun yung adventure. Eto na, going to Andaya Road. Pero hindi tayo dyan, dito tayo. Going to Daet. 94 kilometer hanggang makarating tayo ng Daet, Camarines Norte. Simula dito sa Santa Elena, Rotonda ng Andaya Road. Yan, version ko lang naman yan ng Rotonda. Bigyan ko pa rin kayo ng idea kung anong oras tayo makakarating ng town proper ng Daet, Camarines Norte. Kasi kapag nandun na kayo, malapit-lapit na lang yun. Makakarating na kayo dun sa may Sipokot Crossing. Tsaka makakabira na kayo kasi sobrang ganda na. Dadaanan nyo na yung original na Bitukang Manok. Kung mapapanood nyo sa last episode natin, yun yung naging vlog natin dito. Kung ilang oras ang ginugol natin simula dun sa Sipokot Crossing na going to Andaya Road papunta dito sa crossing ng Santa Elena going to Andaya Road din. So point to point para malaman nyo kung at magkaroon kayo ng idea kung ilang oras ba talaga magiging biyahe nyo sa kalsadang to kumpara dun. Pero para sa akin, kumpara dito at dun, kung mag-Holy Week at peak season tapos ganun yung kalsada at merong mga inaayos, dito ko recommended sa inyo. Dahil dito, iilan lang lubak, iilan lang yung inaayos na kalsada. Meron din yung mga portion na titigil kayo, pero iilan lang ang ikli. Doon, ang dami mga tol. Legit. Tsaka yung sa Lupe, inaayos na yan. Matik yun. Aabutan nyo yan ngayong peak season. Ngayong Holy Week. Kaya, yun. Bahala kayo. Tingnan nyo yung nagiging biyahe natin. Tansyahin nyo. Kasi yung takbuhan ko usually 50, 60, 70. Bibira ako ng 100 kapag 4 lanes at maganda yung kalsada tsaka pantayan. Doon nag-100 mahigit ako. Pero dito sa portion ng Quezon Province, ano lang tayo dyan, 80, 70. Pagka may lubak ganito, 50 yan. Ganun lang naman po. Ganito lang naman mga lubak dito mga tol. Meron din mga portion na malalalim, pero ilan lang yun. Ito talagang gustong gusto ko dito mga tol. Mapunong kahoy. You know, para lang tayo nasa Infanta mga tol. Ganda. Tsaka ang ganda ng view dito sa right side natin. Mamaya. Ay, maaso pa. Ito yung mga portion na gala pa yung mga aso hanggang alas 7 ng umaga. Mahalasin ko ng mag-uumaga. Yan, tawid ng mga yan. Kaya kung gabi ang biyahe nyo, mag-uumaga, ingat kayo. Number 1, aso. Kaya sa biyahe, huwag kayo pakakatiwala. Parang ano yan parang paninira nyo yan sa isang tao, di ba? Mga tipong ganon.
Ito hindi to para sa inyo ha. Para to sa mga taong mapanghusga, nag-aantay ng karma ng iba, di ba? Mga tipong ganon. Kaya nga, buisit na buisit ako dun sa mga nag-comment kay Bro Dejan Pax na parang akala nila hindi mangyayari sa kanila na manakawan, may mangyayari sa kanilang masama. Alam nyo, blessed na blessed pa nga si bro kasi may rason bakit hindi siya nagising. Ang rason dun kasi yung magnanakaw pala na yun ay may baril. O kung sakaling nagising yung kaibigan namin, di na baril pa yan. O kaya yung mga nagko-comment ng gano'n na akala mo tipong walang mangyayari sa kanilang gano'n, walang mangyayari sa kanilang masama. Ako, wag kayong pakasiguro. Yan ang word of the day natin, pakasiguro. Kasi hanggat nabubuhay kayo mga tol, hindi nyo alam kung kailan darating ang karma ng buhay nyo. Lahat tayo may karma mga tol, at lahat ng oras at minuto, segundo ay mayroong darating pagsubok. Minor hanggang malaking pagsubok yan. Yan yung paghandaan mo. Hindi yung pinaghahandaan mo lagi yung ibibira, ibabanat mo dun sa inaantay mong may mangyaring masama sa kanya. Sa akin marami yan eh. Hinahayaan ko na lang eh. Dahil sa isip ko, lahat tayo meron tayong sariling karma eh. Diba? Di ko inaantay yung karma mo, pero alam ko darating yun sa'yo. Kaya sa mga solid ano natin, yan lagi kong advice sa inyo mga tol. Maging mabuting tao lang tayo sa kapwa natin. Huwag natin antayin yung mga pagkakamali at mangyayaring masama sa kanila. Kasi lahat tayo meron at merong darating masamang mangyayari sa atin. Kasi parte yan ng pagsubok natin eh. Susubukin tayo ng Panginoon. Ang pinagkaiba lang dun mga tol ay yung lakas ng loob na ibinibigay ng Diyos sa atin, di ba? Kung paano mo harapin yun. Kaya sa mga taong ganun na naharap nila yon, lalo na kay bro na nalampasan niya nung nag-camping kami, nakita ko na sa mukha niya yung saya eh, yung ligaya at yung aliwalas ng mukha niya dahil nalampasan niya yung bigat ng isip, bigat ng loob na nangyari, di ba? Yung kwentuhan namin doon sa camping sa last episode, ang lalalim nun mga tol. Talagang doon ko naramdaman yung pagkakaibigan naming lahat nila Sir Pob, Lasadek, na talagang ayun, palakasan ng loob at bigayan ng mga gandang advices na dapat mag-ingat sa mga ganong portion, diba? Open kami lahat, wala kaming iniisip na ay, yabang naman ito, diba? Ayaw namin ng ganon. Open kami kung ano yung bibigay ng opinion ng iba, tatanggapin namin yon. Kung ano yung sasabihin ng isang kaibigan namin na pagkakamali, itatama namin yun. Kaya kung meron kayong mga ganong pagsasamahan, napakasolid nun, huwag nyo nang bitawan mga tol. Kaya sabi ko nga, sakaling wala na ako sa Shipa, matapos yung kontra ko. Kasi alos yung rason mga tol, bakit kami nagkakasama ay dahil dun sa Shipa Philippines. Kaya nabuo kami mga tol. Kasi isang kumpanya lang kami, isang branding lang kami. Yun ay ang Shipa Tires. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Shipa Philippines dahil ayun, nakilala ko po yung mga kaibigan na yan. At syempre marami pa naman. Marami tayong mga kaibigan sa Shipa Philippines na nandyan talaga lagi para supportahan din yung ginagawa natin. Ganda ng view. At ang portion na to, ang merong magandang tanawin. Ayan na. Hali tayo mag-picture dito. Ganda. Liwalas par. Lamig siguro dito pagkagabi. Ay, may bahay oh. Oh, payapa naman sa kanila mga tol. Ay, pangit mag-picture. Merong wire. Huwag na nga lang. Kung doon tayo, nalulubak na tayo eh. Kasi tagkawayan ang unang dadaanan natin. Tagtagan yun. Meron din naman dito mga lubak. Ganyan lang oh. Pwede mo ilagan. Pwede mo daanan kasi kayang-kaya naman. May pulse pa dito mga tol. Ayan oh. Nagkapag dito. Ayan pa oh, may tira pa. Ayan na, si Haring Araw magpapakita na isang magandang pahiwatig na magandang panahon ngayon. Syempre di pwede na di tayo magpicture dito. Dito tayo sa Labo eh. Picture tayo dito sa Labo Landmark. Welcome mga tol sa Labo proper. Tuloy-tuloy na natin tong biyahe na to hanggang makarating tayo ng the longest boulevard in the Philippines na matatagpuan natin dito sa Daet, Camarines Norte. Let's go! Ganda ng view mga tol. Wow, solid oh. Panalo par.
Uy, may fog pa dito mga tol. Kaya pala siya naaambon. Solid naman. Ito yung nag-landslide na kalsada dito sa Labo na nung nakaraang bagyo at dito madaanan. Ngayon nalagyan na nila ng ganyan. Daming iuulan. Pero papunta kasi tayo dito eh. Nagka-right turn na tayo. Going to Daet na talaga tayo mga tol. Ito Panganiban. Yan, papunta ng Panganiban yan. Camarines Norte. Let's go to Daet. Daan tayo dito mga tol. Bypass to eh. Punta tayo yung bypass ng Labo para di tayo dumaan ng sentro. Lawak ng bypass nila oh, 4 lanes. Ito ang ganda, wala gaanong lubak. Ito yung tulay. Matatanaw din natin dito yung tulay ng main road. Yun yung main road oh. Oo, sarap siguro mag-fishing dito. Tsaka camping dun oh. Wala kaso silang daanan ng motor. Tanaw talaga. Back to main road. Kalabas na tayo sa bypass ng Labo. We're back on the road. Kalaba ako nun. Ganda ng kalsada dito sa Binsons. Ayos yung pangalan ng nila, ng lugar, Binsons. Tsaka approachin tayo sa Talisay. On to Talisay. Dito na yan. Okay, papasok tayo dito mga tol. Magsasentro ng Daet pala tayo. Daet na pala to. Nandito na pala tayo sa Daet. Time check, nakarating tayo dito na 8:33 ng umaga. So umalis tayo doon 6 eksakto. Pero nagpansit muna ako sa daan at meron tayong pahinga. Gawa ng umulan, sumilong. 2 hours din naging biyahe natin pupunta dito. Mas kilala tong lugar na to na pupunta natin sa Bagasbas Beach. And tinagurian siyang the longest boulevard in the Philippines. Pupunta pala kayo dito mga tol sa Bagasbas Road. Tapos dito magiging rota nyo, magiging entry point nyo sa sentro ng Daet. Traffic! Andito na tayo sa Bagasbas. Ayun na yung coastal road mga tol. Pupuntahan na natin. Bali tatawid lang tayo dito. At dara-diretso na to. First time ni Uno dito ha. Ito yung the longest boulevard in the Philippines. Matatagpuan nyo sa Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Eto na. Kunin muna natin yung dulo nito. Ganda. Wow. Ang lalaki ng alon. Kaya pala siya mga tol tinaguri ang surfing capital dito sa Bicol. Solid oh. Ang lalaki ng alon. Kunin natin yung nito, yung dulo bago tayo bumalik. Tsaka ito, nagiging pasyalan to ng mga lokal dito sa Daet, Camarines Norte. Meron na din silang mga tindahan dito sa tabing daan. At parang libre lang maligo. Kahit saan kayo pumesto, pwede kayo maligo. Ang lakas ng alon. So meron tong haba mga tol na 8 kilometer kung hindi ako nagkakamali. So sobrang haba. Ganda. First time namin ni Uno dito. Bagasbas Beach. Dito sa mapa mga tol, nakalagay dito ang Cory Aquino Boulevard. Tsaka ito ata yung Abandon Airport. Dito ba? Parang dito, ayan oh. Ganda mga tol.
kunin natin yung dulo nito. Naambon, no? Pwede nga dito mag-spot, kaso di ko lang alam kung mabababa yung motor. Pero sa panahon na to na mahangin, mahirap dito mag-camping. Unang tulay na nadaanan natin, pero babalik pa tayo. Ganda, oh. Pwede nga dito mag-fishing. Dapat pala dala ko yung pang fishing ko. Ganda dyan mag-spot mga tol, oh. Wow, solid. Ganda. Ito pala yung the longest boulevard in the Philippines. Bagas Bus Road, or also known as Cory Aquino Boulevard. Oh, ito Rospat, oh. Merong mga baka. Kaso di ko makita kung saan pwede bumaba yung minivan. Ah, doon. Pwede doon. May portion. Okay, ito yung endpoint mga tol ng boulevard na to. So, pupuntahan natin yung pinakadulo dun sa kabila na matatagpuan sa may Talisay, bayan ng Talisay. Kunin natin yung pinakadulo dun. Dito pala mga tol sa boulevard ng Daet, meron sila ditong hotel. Ayan, oh. Meron mga hotel dito. Maliban dito, meron pa akong mga nadaanan. At dito sa aking left side mga tol, eto yon, ay inaayos na itong airport, na ito ata yung abandoned airport noon, na ngayon ayan, naayos na. So mukhang possible na mag-ooperate na to as soon as possible ngayong taon. Kasi parang okay na, oh. Nag-aasfalto na lang sila dito. At napakaganda nito mga tol kapag ito ay nag-ooperate na. Kasi makikita nyo kung gaano kalaki yung mga eroplanong dadaan dito. Yung ibang lokal dito, ayan, kumukuha ng mga pangbakod or pangkahoy. Kasi nandyan lang yung mga pangkahoy, oh, nadadala ng tubig dagat. Ngayon, pupuntahan na natin yung pinakadulong bahagi nitong boulevard na to. 8 kilometer. Malayo-layo. Kaya siya tinagurian na the longest boulevard in the Philippines. Meron dito mga kainan gaya nito. Sakaling gutom kayo. Ito di ko alam kung ano yun. Mga bahay yan ata dati. Ang ganda dito mag-bike tsaka mag-jogging. Ayan, ah. Pero ang nakikita ko dito, pinakamagandang gawin mag-overnight. Kaya kung mapapadpad si Bro Dejan Pax, siguro ayain ko siya papunta dito. Hahanap kami ng spot dito na makakapag-overnight. Panalo yung view. Ito yung pangalawang tulay na nadaanan natin maliban dun sa nandun sa location na yun. At mukhang ang ganda mag-fishing. Sarap siguro mag-fishing talaga dito. Ito yung mga nagiging paradahan nila ng bangka. Tapos sobrang haba pa nga, nandun pa. Nakikita ko pa dun yung coastal area. Merong establishment dito. Di ko alam kung ano to. Walang nakalagay eh. Sa gabi, wala na pala siyang mga ilaw. Tanggal na yung mga solar dito. Kaya yung ibang portion nitong boulevard ay madilim pala pagkagabi. Merong mga paiilan na solar. Ito, isa. Tapos dalawa. Dalawa lang. The rest, wala na. Siguro nasira ng bagyo.
Kaya kung pupunta kayo dito, tatambay kayo ng gabi, pinaka-safe ay doon kayo sa maraming nagtitinda at maliwanag. Kahit dito maala, no? Sa mga subscribers natin na from Camarines Norte, baka meron kayong ma-recommend na campsite dito para pagkabalik ko ay doon tayo mag-i-spot, magka-camping. Kasi kung dito tayo sa tabing dagat na to ay mukhang di siya mabababa, di mabababa yung motor. Pero titignan at mangi-spot tayo dito na ang lugar kung meron. Ganda, para ako nagmomotor sa ibang bansa mga tol. Ang haba. Dito meron ako mga nakitang lokal na nakatira. At meron ditong bakasyunan. Napakaganda naman ang bakasyunan na to. Tsaka may yate sila, oh. Wow, yayamanin. Dito meron mga nagtitinda ng isda. Sakaling maparos pa tayo dito, meron mga nagtitinda ng isda sa location na yan. Extension itong coastal road. Grabe, ang haba mga tol. Ang kagandahan sa kanyang mga tol ay buhangin talaga siya. Hindi siya mabato. Ayan, oh, buhangin. Meron kainan dito kaso sarado sila kapag tanghali. Swerte naman ng mga property na to, oh. Kaya nga lang nakakatakot kapag may bagyo dito. Dapat yung bahay mo dito ganito, sementado yung bubong, slab. Oh, ang dami na din pala ditong mga bahay talaga. Eto, abandoned na house. Ano kayang kwento-kwento dito? Pwede din dyan mag-overnight. Silipin pa natin sa unahan nito mga tol. Sarap dito mag-bike. Ganda, oh. Eto, hindi na Bagasbas Beach. Ay, may nakalagay na dun eh. Ang ganda. Dito parang natambak na dito yung buhangin ng dagat, oh. Akyat nga tayo dito sa taas na to. Anong meron dyan? Mukhang ito na talaga yung pinakadulo mga tol. Pero mukhang i-connecta pa rin nila. Okay, ito na nga. Naayos pa nila dun, oh. Putol na dito mga tol. Ang ganda. Ganito pala agad na dito sa ano, Camarines Norte. Oh. Okay. At merong mga lokal dito na nakatira. Kung makikita nyo, ang mga bahay nila ay karamihan ang bubong ay nipa. Pero mas matibay yan sa bagyo, lalo na kapag nilagyan nila yan ng net. Pero merong mga nakapatong na goma bilang dagdag tibay, gaya niya na. Siguro lumilikas din sila kapag merong masamang panahon. So tumigil ako saglit mga tol para sulitin ko ang huling pagkakataon na matanaw ko ang kagandahan ng karagatan na to at ng lugar na to. Grabe, meron palang ganito, no? Doon tayo galing, San Corbado pa yun, no? Paano mga tol? Kung gusto nyo pa ako samahan hanggang makauwi kami ni Uno ng Sorsogon, tara! At babalik na tayo sa rota going to finish line. At dun talagang pinaka-finish line namin, ang bahay. Let's go to Sorsogon! Let's go mga tol! Lalo nitong Corbado na to, oh. Tsaka tukod din kapag paakyat kayo. Ito yung kagandahan dito mga tol sa Sipokot.
kapag dito kayo dumaan sa Daet Road. Ayan o, makakabira kayo at paalam mo na Cam Norte. Eto na, Camarines Sur Province, Lupi. Kalabas na tayo dito sa crossing going to Andaya Road. Di ba naman? Di tayo nalubak gaano. Dito tayo dumaan sa Sipokot. Tsaka na-enjoy pa natin yung lugar ng Daet. Nakarating pa tayo sa the longest boulevard in the Philippines. Touchdown mga tol. I'm here. Nakabalik na ako mga tol. Tignan nyo naman tong layo natin sa 0 kilometer, 594 sa NCR. Ngayon 4 kilometer na lang, nandun na ako sa bayan kung saan ako ngayon. Sarap. Maraming salamat una. Safe tayo nakabalik dito. At syempre maraming salamat sa Chief Patars dahil wala tayong aberya sa gulong. Nakabalik tayo dito ng safe. At walang kapagod-pagod. Napagod tayo pero kakonte lang. Para lang tayo pumunta ng bayan. Okay mga tol, humingala ako saglit kasi bumira ako ng bumira dito sa pantayan na to. Namiss ko eh. So paano mga tol, dito na ako magpapaalam at maraming salamat sa inyong panonood sa mga nakarang episode natin. Since nandito na ulit tayo, abangan nyo ang susunod nating mga moto camping adventure na gagawin dito sa Bicol ulit. So wala pa akong idea, siguro papahinga muna tayo ng mga ilang weeks or ilang araw bago naman tayo mag-camping dito. Makulimlim pero magandang panahon. So ayan mga tol, maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Hanggang dito na muna. Paalam. Peace out.